Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Gandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Isang masayang pagbati parating natin sa ating mga katabi. Ngitian muna natin at sabihin natin, hello. Ang Panginoon sa Ebanghelyo natin sa panulat ni San Mateo, ika-22 kabanata, versikulo 34 hanggang ika-4 na po, ay tinanong kung ano ang o alin sa mga utos o sa kautusan ang pinakamahalaga. Ang English po na translation yan, what is the greatest of the commandments? Kasi po merong 10 utos na ibinigay ang ating Panginoon Diyos kay Moises. At ito naman ay talagang kabahagi na ng buhay ng mga Hudyo. At yung iba pang mga utos ay dagdag na lang. Kumbaga sa atin ay attachment na lang. Kung yung mga mahilig sa email, no? O mga post natin, dagdag na lang yon. Ngayon, ang sagot naman ng Panginoon, dahil ang mga nagtanong, mga Pariseo, mga Saduseo, ito po yung dalawang grupo na laging hinahanapan ng kamalian ng ating Panginoon. At ang kanilang pagtanong na ito ay merong halong hindi maganda dahil gusto nilang mahuli ang Panginoon kung anong sagot niya. Noong isang linggo, ano po yung tanong? Dapat bang, kung maalala po natin yun, magbayad ng buwis sa Cesar o hindi? Ngayon naman, ang tanong ay mahirap din. Dahil alin sa mga kautusan ang pinakamahalaga, which is the greatest of the commandments. At ang sagot ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong Diyos, ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip. Mga kapatid, itong sagot na ito ay alam na alam ng bawat Hudyo. Dahil maliit pa sila, tinuro na yan sa kanila. At talaga namang iyan ang pinakabatayan ng kanilang buhay. Ang tawag dyan ay Shema Yisrael. Ibig sabihin ng Shema o S-H-E-M-A ay makinig ka, Israel. Shema Yisrael. At may dagdag pa yan Ang Panginoon mong Diyos ay iisa lang. At ang Panginoon, akala ng mga Saduseo at Pariseo hanggang dito na lang. Pero ang dagdag ng Panginoon, ang pangalawa, sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ano po ang sinasabi ng ating Panginoon? Ang sinasabi niya, ang pinakamahalaga sa lahat ay pag-ibig. Sabihin mo nga sa katabi mo, umiibig ka ba? Uy. Oo, kasi alam niyo mga kapatid, ang pag-ibig ay pwede nating iukol sa Diyos. Pero hindi doon lang yon. Ang pag-ibig ay
dapat din nating ipakita sa ating kapwa. Kasi meron pong tatlong pag-ibig na pwede nating tingnan eh. Ang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, at yung pag-ibig sa sarili. Kasi pag wala ho tayo noong pagpapahalaga sa sarili, galit tayo sa sarili, di rin tayo marunong magmahal. Kaya nga sabi nung mga sumulat, may mga sumulat na sabi niya, si Father, sino nga ba ito? Isa sa favorite ko yun na pari, na ginagamit ko yung kanyang mga sinusulat. Si Father Henry Nguyen, no? At yung isa sa mga sinasabi niya lagi nung buhay pa siya, at nasa libro naman niya ito, ang pag-ibig, para maging totoo, dapat walang kondisyon. Ang English po na translation, love is conditional. Kasi tayo, pag nagmahal tayo, iibigin lang kita, mamahalin kita kapag, ayun, di ba? Sabihin mo nga uli sa katabi mo, ganyan ka ba magmahal? Merong kapag, merong kondisyon. Ayun ang tawag ay conditional. Kaya kita minamahal kasi ang ganda mo. Ay, nako. Eh, paano pag pumangit na ako? Yan, alam niyo mga kapatid, yan ang pagsubok talaga kasi nakita ko ito sa mga mag-asawa. Nung sila'y bata pa, nung sila'y ikinasal, may mga kilala akong ganun eh. Ay, naku talagang akala mo, ibang klase ang dating. Yung lalaki, gwapong-gwapo, ang ganda ng dating. Yung babae naman, ganda-ganda naman. Talaga naman. Kaya lahat pagka sa kasalan na, here comes the bride. Lahat, huy, tinginan ka agad. At inaabangan yung itsura ng babae na pag inalis na yung belo. Oh, ganda. Si lalaki naman, walang belo yun eh. Eh, paano pag dumating yung punto sa buhay ng mag-asawa na merong mangyayari na hindi mo inaasahan? Maaksidente o maaring maaksidente kayo o yung isa sa inyo at maaring magkasakit. No? Yung dating makisig na lalaki, yung dating magandang babae, ay baka hindi na yon ang kahinatnan. Habang tumatanda ang tao, nag-iiba ang itsura at nagbabago. Kaya meron akong mga mag-asawa na pagdiwang ko yung kasama nila sa anniversary celebrations. Usually, ang kasal po ay pinagdiriwang ang anniversary sa kasal sa simbahan ng 25, 50. Yun, usually, yun ang dalawa eh. Pero may iba naman hanggang 40. Pag kayong isa sa kanila, halimbawa, merong cancer o merong sakit at may taning, pwede na yun. Parang kami rin ng mga pare. Baka iba sa amin, hindi na umabot ng golden, ay 40, pwede nang ipagdiwang yan. Pero alam nyo, ang tinatanong ko lagi sa mga mag-asawa, bakit kayo pa rin hanggang ngayon? Bakit umabot kayo sa ganito na 50 years na kayo mag-asawa o 25 years? Ang sabi naman ng mag-asawa kasi po dahil yan sa LOVE. Ano po yung LOVE? Love. Pag-ibig. Oo. Kasi kung wala ka nun, wala yun eh. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon, ang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, iisa. Hindi mo pwedeng sabihin na ngayon, Lord, ikaw muna ang mamahalin ko ha. Forget mo na itong kapwa ko. Nakakabwisit ito eh. Nakakainis ito eh. No. Hindi pwedeng ganun. Pag sinabi mong, mahal ko ang Diyos ng buong puso, buong isip, buo kong kaluluwa, ano po dapat ang pagmamahal nating iaalay sa ating kapwa? Ganun din. Alam niyo, may mga tao kasi na talagang mahirap mahalin. Sabihin mo nga sa katabi mo, may kakilala ka ba? Uy. Ang hirap mahalin. Talaga, lahat binubuhos mo na, pero parang kulang pa. No? Pero alam niyo mga kapatid, yan ang kahulugan ng pag-ibig eh. Yung pagmamahal. Na magmamahal ka na walang kondisyon, basta ibuhos mo. Kung paano mo ibinubuhos yung pagmamahal sa Diyos ng buong isip, buong puso at kaluluwa, tingnan mo,
Ganon din tayo sa bawat isa. Kaya pagka ganon tayo magmahal, may iba sinasabi nila, alam mo, Father, si ganito, si ganyan, yung kapitbahay ko, yung kumari ko, may katangahan. "Ah, bakit naman? Kasi binubugbog ni, niluloko na." Sagot ko naman, yan kasi ang kahulugan ng pagmamahal. Pag-ibig, minsan tanga. Oo, di ba? Kaya nga, sabi nila, bakit ho ganun? Kaya nga minsan sa interview pa lang, ito, okay pa ba kayo? Sa interview pa lang, ng mag-aasawa, nakikita ko na, sabi ko, minsan, tinitingnan ko, parang di yata bagay ito Yung babae, ang ganda. Talaga naman. Yung lalaki, never mind. Pero, pag kasi tinatanong ko na, yung dalawang kahiwalay, bakit siya napili mo? Kasi meron hong bahagi ng tinatawag na canonical interview na talagang hindi pwedeng pagsamahin. Hiwalayin mo yan para malaman mo talaga yung nasa loob ng dalawa. At tinatanong ko, alam niyo, nagkakatugma Ang sabi nung dalawa lagi bakit siya napili mo? Kasi po, mahal ko Naku, talaga naman. Sa isip-isip ko, di baka magsisi ka pagdating ng araw. Kaya siguro po ang pag-ibig, ayan ang ibig sabihin nun, na andyan talaga yung sakripisyo. Wala namang pag-ibig siguro na totoo na easy-easy lang. Wala po. Kaya ganun din yung buhay natin kapag tayo ay nagsasabi na mahal kita, Panginoon. I love you. Kaya kung atin pong titingnan itong at talagang bigyan ng halaga ang salitang pag-ibig, ito siguro yung salita na napakaraming awit. Di ba? Iba-ibang awit ng pag-ibig. Kaya merong isa sa pinakasikat na awit nung araw ay yung nung bata pa ako. Hanggang ngayon, sikat pa rin yan Love is the many splendor thing. Basta nakalimutan ko ng kasunod. Basta ganun. Love is a many splendor thing. Kasi pag nagmamahal ka kasi, ang dami ng meron yan Yung pangit, gumaganda. Huy. Yung nagpapahirap, tinitiis. Kung ano-ano man, no? Kaya, sabi nga na isa sa mga banal natin na simbahan, isa sa mga santa natin, sabi niya, love is everything. Tama? Ang pag-ibig ay lahat. Kaya nga kapag sinabi ng Panginoon sa atin, love one another, as I have loved you, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa akin. Yan ang sinasabi niya. Hindi titigil doon sa taas. Kasi pag mag-ibig ng Diyos, nakatingin tayo ganyan Pero kapag kapwa na pag nag-uusapan, nakatingin na tayo sa harap, sa kaliwa, sa kanan, tatalikod pa tayo. At tama-tama ngayon linggo, Prison Awareness Sunday, paano ang tingin natin sa mga taong nasa kulungan, nasa piitan? Paano natin sila tinuturing? Siguro iba sa atin, ang turing sa kanila ay hindi maganda. Ako, makasalanan kasi yan May ginawang hindi tama sa lipunan yan Pero alam niyo mga kapatid, isa sa mga magandang gawain ng simbahan ay pagbibigay halaga sa mga nasa kulungan. Kaya ngayong linggo, o taon-taon, meron tayong tinatawag na Prison Awareness Sunday. Yung kamalayan natin, huwag natin silang kalimutan. Kasi isa po sa mga napakahalagang gawain natin bilang Kristiyano ay yung tinatawag na corporal works of mercy. Di ba sabi ng Panginoon, nung ako'y nagugutom, ako ba iyong nakain? Na ako'y uhaw, binigyan mo ba ako ng maiinom? Nung ako'y walang damit, binigyan mo ba ako ng masusuot? At wala akong matuluyan at ako'y dayuhan, pinatuloy mo ba ako? Nung ako ay may sakit,
Ako ba iyong dinalaw? At nung ako'y nasa kulungan, ako ba iyong pinahalagahan o dinalaw din? Mga kapatid, alam niyo, isa siguro sa mga pinakamahirap na gawain ng simbahan ay yung magbigay halaga sa mga nasa kulungan. Kaya ako talagang saludo dyan sa isa sa mga pari natin sa diocese na ngayon ay nasa St. Joseph sa Bamboorgan, si Monsignor Bobby Olaguer. Alam niyo, 30 plus years so siya na naging chaplain sa National Penitentiary sa Bilibid. Pero yung prison ministry kasi ng simbahan, mga kapatid, ay para lang yun sa mga nasa kulungan ng ating 3 lungsod. Sa city jails ng Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa. Ito pong mga ito ay hindi pa ito nasisentensyahan. Nililitis pa mga kaso nito. Pero yung mga nasa Bilibid ay mga nasintensyahan na itong mga ito. Kaya sana po, kung totoo ang pag-ibig natin, madali lang kasi pag sinabi ko, "Oh Lord, I love you. Mahal kita, Panginoon, with all my heart." Pikit mata pa yan. With all my soul, with all my being. Pero pag tumingin ka sa kapwa mo, paano yun na? Paano na yung pagmamahal natin sa isa't isa? Iyan ang pinakamatinding hamon ng ating Panginoon ngayon linggo. Na umibig maski mahirap at maski nagsasakripisyo. Dahil ang pag-ibig sa kapwa ay kasama at kaisa, kakambal ng pag-ibig sa Diyos. Sabihin mo nga, huling hirit na sa katabi mo, kambal ang pag-ibig. Diyos, kapwa. Huy. Tayo na po at ipahayag natin ang ating pananampalataya.